EPP FCS 4, Quarter 3, Week 7. Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, mga kagamitan at consumables sa makabagong pamamaraan ng paglalaba. Mga hakbang sa makabagong pamamaraan ng paglalaba. Mga kagamitan sa konvensyonal na pamamlansya. Mga hakbang, pag-iingat, at iba pang dapat tandaan sa konvensyonal na pamamlansya. Para sa balik-aral, unang bahagi, ano ako? Tukuyin ang mga kagamitan at consumables sa konvensyonal na paglalaba at mga gamit nito. Una, ito ay consumables na maaaring pulbos o bareta na nilalagay sa damit upang matanggal ang dumi sa labahin. Ano ito? Tama, ito ay sabon. Pangalawa, ito ay consumables na tumutulong upang matanggal ang anumang mantsa sa labahin. Ano ito? Magaling, ito ay bleach. Ito ay consumables na nilalagay kadalasan sa huling banlaw at nakatutulong sa pagbibigay ng bango sa mga labahin. Ano ito? Tama, ito ay fabric conditioner. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na paglalaba at nagsisilbing lagayan ng mga labahin habang ito ay kinukusot o ikinukula. Tama, ito ay palanggana. Sumunod, ito ay nagsisilbing sisidlan ng tubig o mga labahing matapos makusot. Magaling, ito ay timba. Ito ay tumutulong sa pagkuskus o pagtatanggal ng mga mantsa o dumi sa mga labahin. Magaling, ito ay eskoba. Ito ay tumutulong sa pagkukusot ng mga malalaki, mabibigat at maruruming mga labahin. Tama, ito ay palo-palo o laundry paddle. Ito ay ginagamit na patungan sa pagkukuskus ng mga labahin o pagpapalo-palo ng mga maruruming labahin. Magaling, ito ay washing board. Ito ay ginagamit na sisidlan ng mga labahin. Tama, ito ay hamper o laundry basket. Ito ay nagsisilbing pang-ipit ng mga labahin na nakasampay upang hindi malaglag ang mga ito. Mahusay, ito ay ipit. Ito ay nagsisilbing sampayan ng mga damit gaya ng polo o t-shirt upang hindi masyadong malukot. Tama, ito ay hanger. Ibigay ang mga kagamitan at consumables na ginagamit sa tradisyonal na paglalaba at paglalaba gamit ang washing machine. Roadmap sa tradisyonal na paglalaba. Ibigay ang mga hakbang sa tradisyonal na paglalaba. Magdagdag ng bilang sa roadmap kung kinakailangan. Narito ang roadmap. Nakaranas ka na bang maglaba gamit ang washing machine? Ano-ano ang mga karaniwang ginagamit sa paglalaba gamit ang washing machine? Paano ang paglalaba gamit ang washing machine? Ano-ano ang mga pag-iingat na dapat tandaan sa paglalaba gamit ang washing machine? Unawain ang mga sumusunod na mga susing salita. Gawing gabay ito upang mas maunawaan ang aralin. Paglalaba,
Ito ay isang pamamaraan sa pangangalaga sa damit kung saan naalis ang kumapit na dumi, pawis, at alikabok o mancha. Mancha. Ito ay isang uri ng dumi na kumakapit sa damit, gaya ng putik, tsokolate, chewing gum, tinta, kalawang, kape, kandila, ihi, pintura, dugo, mantika, syrup, amag, at iba pa. Makabagong pamamaraan ng paglalaba. Ito ay isang pamamaraan ng paglalaba kung saan gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng washing machine. Hypoallergenic. Ito ay nagsisilbing sukatan na ang isang produkto gaya ng sabon ay hindi nakakapagdulot ng allergy sa kamay. Mind map. Bumuo ng triad at isulat ang mga salita o parirala sa mga bilog na may kaugnayan sa paglalaba gamit ang washing machine. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong pagkatapos. Paglalaba gamit ang washing machine. Tanong-tugon. May pagkakapareho ba ang tradisyonal na paglalaba sa makabagong pamamaraan ng paglalaba? Ano-ano ang mga ito? May pagkakaiba ba ang tradisyonal na paglalaba sa makabagong pamamaraan ng paglalaba? Ano-ano ang mga ito? Sa palagay mo, ano-ano ang mga hakbang sa paglalaba gamit ang washing machine? Wastong pamamaraan at hakbang ng paglalaba gamit ang washing machine. Una, paghahanda. Ihanda ang mga gamit na kailanganin sa paglalaba. Pangalawa, paghihiwalay. Paghiwalayan ang puti sa mga dekolor, marumi sa di gaanong marumi, nangungupas at panloob. Pagsusuri. Suriin kung may laman ang mga bulsa at tanggalin ang mga ito, gaya ng aspile at pera. Pag-aayos ng zipper at tali. Isara ang zipper ng anumang damit at ayusin ng tali ng damit upang hindi magkabuhol-buhol. Paglalagay ng tubig. Lagyan ng tubig ang washing machine ayon sa dami ng labahin. Paglalagay ng sabon. Lagyan ng tama at dami ng sabong pang washing machine ayon sa dami ng labahin. Paglalagay ng damit. Ilagay ang damit na lalabhan sa washing machine. Paalala, iwasan ang sobrang dami ng labahin na ilalagay para hindi ma-overload. Ibabad ang mga puting damit kung kinakailangan bago isalang sa washing machine. Pag-set up. Ilagay sa angkop na setting ang washing machine ayon sa uri ng labahin. Paalala, tiyaking hindi basa ang kamay bago isaksak ang washing machine. Pagbabanlaw. Banlawan ng 3 beses o higit pa ang mga damit upang mawala ang bula. Kung nais gumamit ng fabric conditioner, ilagay ito sa huling banlaw. Paalala, gawing kapaki-pakinabang ang pinagbanlawan. Itapon ang pinagbanlawan na naglalaman ng maraming bleach sa tamang lugar. Sumunod ay pagpapatuyo. Ilagay sa spin dryer, ilagay sa sampayan o hanger at patuyuin sa init ng araw o may sapat ng hangin na bahagi ng tahanan. Pagtitiklop. Kung tuyo na ang mga nilabhan, tiklopin ang mga ito at isalansang mabuti sa cabinet. Para sa paglalapat at pag-uugnay, laba, linis, labango. Magkakaroon kayo ng balik demonstrasyon o
o return demonstration sa tamang pamamaraan at mga dapat tandaan sa paglalaba gamit ang washing machine. Panuto, bumuo ng triad para sa gawaing pagganap na ito. Ihanda ang mga kagamitan, consumables at mga labahin. Isagawa ang wastong hakbang sa paglalaba gamit ang washing machine. Maaaring magtanong sa guro habang kayo ay naglalaba. Gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Narito ang scorecard. Katangian na ihanda ang lahat ng mga kagamitan, consumables at labahin sa paglalaba. Naihiwalay ang puti sa dekolor, marumi at di maruming damit. Nasuri ang mga bulsa ng mga labahin. Naglagay ng tamang dami ng tubig. Naglagay ng tama at dami ng sabon. Nailagay sa tamang setting ang washing machine. Nabanlawang mabuti ang mga labahin. Isinalansang mabuti ang labahan sa spin dryer. Inilagay sa tamang setting sa spin dryer. Naisampay ng maayos ang mga labahin. Inayos ang mga ginamit pagkatapos na gawain. Nasagot ang mga tanong kaugnay sa paglalaba. Narito naman ang mga kagamitan sa conventional na pamamlansya. Una, plancha de uling. Ito ay tradisyonal na kagamitan sa pamamlansya at ginagamitan ng uling na pinagmumulan ng init para mawala ang kusot ng mga damit. Pangalawa, dahon ng saging. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamlansya at nagsisilbing patungan ng plancha de uling. Pangatlo, uling. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamlansya at nilalagay sa loob ng plancha de uling na nagbibigay ng init sa plancha. Sipit o tong. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamlansya at pang-ipit sa mga uling na ilalagay sa plancha. Pamunas o bimpo. Ito ay ginagamit bilang pamunas sa plancha, tradisyonal at makabagong pamamaraan upang matanggal ang mga alikabok o abo na nakadikit at ginagamit sa bahagyang pagbasa sa pinaplanchang mga damit. Tubo o sampitan. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamlansya na karaniwang gawa sa kawayan o bakal at nagsisilbing blowgun o panghipan sa baga upang hindi kumalat ang mga abo sa mga damit. Kabayo o planchahan o ironing board. Ito ay ginagamit sa tradisyonal o makabagong pamamaraan ng pamamlansya at nagsisilbing patungan ng mga damit habang isinasagawa ang pamamlansya. Pangwisik o bottle sprinkler. Ito ay makabagong kagamitan sa pamamlansya at sisidlan ng mga purong tubig o may halong fabric conditioner para bahagyang mabasa ang pinaplanchang damit. Hanger. Ito ay nagsisilbing sampayan ng mga damit, panlabas, gaya ng polo, t-shirt o blusa, pagkatapos maplansya ang mga ito. Ipit. Ito ay nagsisilbing pang-ipit ng mga damit na naplansya, na karaniwang nilalagay sa hanger. Tanong-tugon. Bakit kailangang alamin ang mga kagamitan na karaniwang ginagamit sa pamamlansya? Tama, kailangan alamin ang mga kagamitan na karaniwang ginagamit sa pamamlansya upang magamit ito ng tama at ligtas sa pamamlansya ng mga damit. Pagtapat-tapatin. Tukuyin ang kagamitan sa hanay B na inilalarawan sa hanay A. Ilagay ang letra ng iyong sagot
bago ang bilang. Una, ito ay ginagamit bilang pamunas sa plancha upang matanggal ang dumi o abo na nakadikit. Para sa Hanay B, narito ang mga pagpipilian. A. Planchang diuling. B. Pangwisik. C. Hanger. D. Makabagong plancha. E. Kabayo. F. Sipit. G. Dahon ng saging. H. Ipit. I. Uling. J. Sampitan. K. Bimpo. Pangalawa, ito ay ginagamitan ng baga mula sa uling na makatutulong upang mawala ang kusot sa mga damit. Pangatlo, ito ay ginagamit na patungan ng plancha de uling. Pang-apat, ito ay nagsisilbing pang-ipit sa mga damit na sinampay sa hanger. Panglima, ito ay nagsisilbing pang-ipit sa mga uling na inilalagay sa planchang de uling. Pang-anim, ito ay sisidlan ng purong tubig o may halong fabric conditioner upang bahagyang mabasa ang mga pinaplansya. Pang-pito, ito ay nagsisilbing patungan ng mga damit habang isinasagawa ang pamamalansya. Pang-walo, ito ay dekuryente na kadalasang ginagamit sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Ito ay nagsisilbing sampayan ng mga damit upang mapanatili ang pagkakaayos nito pagkatapos plantsahin. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya na nagbibigay init sa plancha para matanggal ang kusot. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang K, pangalawa A, pangatlo G, pang-apat H, panglima F, pang-anim B, pang-pito E, pang-walo D, pang-siyam C, at pang-sampu ay I. Narito naman ang mga hakbang, pag-iingat at iba pang dapat tandaan sa tradisyonal na pamamalansya. Pagsunod-sunurin. Isaayos ang mga wastong hakbang sa tradisyonal na pamamalansya. Ilagay ang isang bilang pinakaunang hakbang, dalawa ang susunod na hakbang, at iba pa. Ilalagay ang iyong sagot bago ang bilang. Para sa hakbang 1 hanggang 5, tiyaking wasto ang pagkasunod-sunod ng mga paplantsahin. Ilagay ang nagbabagang uling sa plancha. Kumuha ng sapat na dami ng uling at ipabaga ito. Ihanda lahat ng mga kagamitan na gagamitin sa pamamalansya, gayon din ang mga damit. Tiyaking malinis ang gamit, lalo na ang plancha at kabayo. Para sa hakbang 6 hanggang 10, bahagyang basain ang mga damit. Ilagay sa hanger ang mga damit o tiklopin bago ilagay sa cabinet. Iligpit ang mga kagamitan pagkatapos mamamalansya. Sundan ang pleats at linya ng mga damit. Plantsahin ng kwelyo at isunod ang manggas, harap at likod ng damit. Narito naman ang mga wastong hakbang na tradisyonal na pamamalansya. Una, paghahanda. Ihanda ang mga kagamitan na gagamitin at mga damit na paplantsahin. Pagtiyak ng kalinisan. Punasan ng bimpo ang plancha de uling upang matanggal ang abo o alikabok na nakadikit, gayon din ang kabayo at iba pang mga gamit. Pagpapabaga ng uling. Kumuha ng sapat na uling at ipabaga ito. Paalala, tiyaking sapat lamang ang uling na ipapabaga at pamahalaang mabuti ito
para maiwasan ang pagkakaroon ng sunog. Paglalagay ng baga. Gamit ang sipit, lagyan ng sapat na bilang ng uling sa plancha. Dagdagan ito kung kinakailangan. Isarang mabuti ang plancha di uling bago ito gamitin. Paalala, tiyaking lagi ang init ng plancha upang maiwasan ang pagkasunog ng mga damit. Hipan ang uling sa pamamagitan ng sampitan para mapanatili ang init nito. Wastong pagkasunod-sunod. Subukang iplantsa ang plancha di uling sa dahon ng saging para matiyak na tama ang init nito. Unahing plantsahin ang mga pang-alis na damit, isunod ang mga damit pangbahay at ihuli ang mga panloob na kasuotan at mga panyo. Bahagyang pagbabasa. Bahagyang basain ang mga pinaplansyang damit gamit ang bimpo o pangwisik upang madaling matanggal ang gusto nito. Ang mga damit na almirol ay basain ng sapat para mabilis magplansya ito. Pagbabaliktad. Baliktarin ang bestida, blusa at polo bago plantsahin. Unahin ang kwelyo at isunod ang mga manggas, harap at likod ng damit. Pag-aayos ng pleats. Ayusin muna ang pleats at bulsa bago plantsahin. Pagsunod sa linya. Sundin ang linya ng mga pantalon at manggas upang hindi madoble ang mga linya. Paglalagay sa hanger. Ilagay sa hanger ang mga damit, polo, blusa at pantalon at ilagay sa aparador o cabinet. Gumamit ng ipit kung kinakailangan. Pagtitiklop. Tiklopin ang mga damit, shorts, t-shirts at mga panyo. Ilagay ang mga ito sa aparador, cabinet o drawer. Pagliligpit. Iligpit ang mga kagamitan sa pamamalansya. Itago ang plancha sa tamang lagayan at sa hindi kayang abutin ng mga bata. Paalala, pagpahingahin ang mga kamay pagkatapos mamamalansya. Apulahin ang mga nagbabagang uling para maiwasan ang pagkakaroon ng sunog. Isagawa natin. Kayo ay magkakaroon ng balik demonstrasyon upang maipakita ang mga hakbang, pag-iingat at iba pang dapat tandaan sa tradisyonal na pamamalansya. Panuto, bumuo ng triad para sa gawaing ito. Ihanda ang mga kagamitan at damit na paplantsahin. Isagawa ang wastong hakbang, pag-iingat at iba pang dapat tandaan sa tradisyonal na pamamalansya. Maghanda sapagkat maaaring magtanong ng guro hinggil sa gawain. Gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Narito ang scorecard. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bakit mayroon tayong iba't ibang pamamaraan sa paglalaba? Tama, mayroon tayong iba't ibang pamamaraan sa paglalaba upang matugunan ang iba't ibang klase ng damit at mga mantsa. Sino sa miyembro ng pamilya ang namamahala sa paglalaba? Bakit? Tama, ang ina o ang kasambahay ang kadalasang namamahala sa paglalaba dahil sila ang may oras at kaalaman sa tamang proseso. Ano-ano ang mga dapat tandaan sa paglalaba gamit ng washing machine? Tama, dapat tandaan ang tamang temperatura ng tubig, wastong detergent at ang tamang setting ng washing machine para hindi masira ang mga damit. Sino ako? Tukuyin ang mga sumusunod na mga kagamitan na karaniwang ginagamit sa tradisyonal at makabagong pamamaraan ng pamamalansya.
Isulat ang iyong sagot bago ang bilang. Una, ito ay karaniwang ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya kung saan gumagamit ng uling para uminit. Pangalawa, ito ay nagsisilbing patungan habang isinasagawa ang pamamalansya. Pangatlo, ito ay ginagamit na sampayan ng mga damit para mapanatili ang ayos nito pagkatapos itong plantsahin. Pang-apat, ito ay ginagamit sa upang bahagyang mabasa ang mga pinaplantsa. Panglima, ito ay karaniwang ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya kung saan dito ipinapatong ang plantsyang diuling. Ito ay dekuryenteng kagamitan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Ito ay ginagamit na pang-ipit ng mga nagbabagang uling patungo sa plantsa diuling. Ito ay tumutulong sa mga damit na naisampay sa hanger upang manatiling nakaayos ang mga ito. Ito ay pinagmumulan ng init sa tradisyonal na pamamalansya. Ito ay ginagamit upang hipan ang uling para mapanatili nito ang init. Narito ang mga tamang sagot. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Una, plantsahin ang kasuotan bago gamitin. Isaksak ang plug ng plantsa kahit basa ang kamay. Ang paglalaba at pamamalansya ay mga gawain para sa mga babae at lalaki. Mas madaling plantsahin ang mga panyo kaysa sa mga kumot.